Praise God. Praise God. Good morning po mga kapatid. Thank you po sa magsama sa ating FB Live. Welcome po muli sa FB Live version ng programa sa Jesus ang Buhay na Pag-asa. So habang ang awiting ito ay patuloy na inyong napapakinggan, so muli tayo po ay magsasama-sama sa loob ng isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ngayon po ay araw ng Linggo mga kapatid, December 8. So, sa muli po ay ako ay bumabalik dahil kahapon ay naputol po yung aking lesson gawa nung inabutan po tayo ng brownout. Nakalimutan ko na mag-brown out pala kahapon. So, hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. So, ngayon po mga kapatid ay pasensya na medyo late din po tayo nakapasok. Mahina ang signal gawa ng malakas ang ulan po kanina. So, pero salamat at ngayon okay na po. So, salamat Sister Angelita Liguro for being always here. Sister Milet Kaya. God bless po. Sister Mary Joy Guerrero Yocado. Good morning.
Sister Isabel Espiritu, thank you po sa patuloy na pagtangkilik sa programa ito. At ngayon na po ang ating 30th anniversary celebration ng United Pentecostal Church. At inaanyayahan po natin ang lahat ng mga kapatiran at mga taga-subaybay na tayo po ay magsama-sama sa ating 30th anniversary. At 30 anyos na po ang United Pentecostal Church Bulan. Ang pagdiriwang ng katapatan ng Diyos at pagkabutihan ng Diyos sa ating pong lahat. So, welcome po kayong mag-join sa mga bisita po natin noong nakaraan. Muli inianyahan po namin kayo. Sa mga kasama po natin sa FB Live, kung kayo po ay malapit, welcome po kayong mga kapatid. So, maging sa mga kaibigan po natin, invite po natin sila pang matunghayan po nila ang pagdiriwang natin, celebration natin sa katapatan ng Diyos sa iglesia nito. Salamat sa Panginoon mga kapatid at and so thank you sa mga pumasok na sa ating FB Live. So sa mga mamaya pa lamang, ngayon pa lamang nagpapasalamat na po ako. Sa Ma'am Marlene, God bless po. Ma'am Marlene Navarro, good morning din po sa iyo at sa iyong family. So ngayon po ay magpapatuloy po tayo. So Ma'am Marlene, attend po kayo sa ating 30th anniversary sa araw nito. Sa lugar ng Iquirino, Bulan, Sorsogon. Okay, so magpatuloy na tayo mga kapatid. Punta na tayo sa ating prayer para makonsume natin ang ating time sa naputol ko na aralin kahapon at ituloy natin yung last part pa na hindi pa natin napag-aralan. So, praise God. Let's pray po. Hallelujah. Dakilat makapangyarihang Diyos, salamat sa umagang kay ganda. Sa kalakasan, sa biyaya, kagalingan, pagtatagumpay. Salamat. Nataboy ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang mga hadlang ng kaaway. Magagawa ng diablo sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan, sa buhay ng bawat isa, sa aming mga mahal sa buhay. In the mighty name of Jesus Christ. Tago mo kami sa iyong cross. Balutin mo kami na iyong banal na dugo, Panginoon. Ang aralin na ito, balutin mo po na iyong banal na dugo upang hindi po ito manakaw ng kaaway. Ang lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay, iyakapin mo po ng iyong pag-ibig at kadakilaan. Ang mga nasa karamdaman, ikaw po Diyos ang magbigay ng kagalingan. Sa mga may kalumbayan, bigyan mo po ng kagalakan, Panginoon. Sa may mga alalahanin, bigyan mo po ng kapayapaan at pag-asa. Lord, salamat. Ang kapanatagan sa iyong piling, tuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Thank you so much. It's our prayer, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Sister Angelita, opo, kung maayos ang signal, siguro ilalive yun ni Pastor. So ngayon ay mag-aral na po tayo ng salita ng Diyos. Sa mga humahabol po sa ating FB Live, Brother Darius Tobias, thank you po. So naputol po tayo kahapon sa topic natin, lesson
Lesson 7, prayer laps. So, yung prayer laps po ay, sabi natin, ito yung prayer na para kang kumakandong sa presensya ng Panginoon. Sister Laura Gumban, good morning. So, tapos na tayo doon sa upper part na yung iba't ibang mga pangalan na nireveal ng Panginoon during the Old Testament time. Pakilala siya bilang Jehovah Elion, the Lord Most High. My focus is in you, I'm looking for you. Jehovah Shalom, the Lord of hosts, you're my army, you're Lord of all, you're the God of peace. Yan. So, good morning, Pastor Alfred. So, at Jehovah Nisi, yan. Jehovah my banner, I'm standing for you, I'm on your side. So, yan po yung mga kasama sa mga declaration sa prayer laps. Ito naman po sa Jude 20, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So sa James 5:16, the effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. So yung pananalangin na maningas ng taong matuwid ay may nagagawa, mga kapatid. So, thy kingdom come, thy will be done. Sabi dito sa Matthew 11:12, and from the days of John the Baptist until the new kingdom, until now, the kingdom of heaven suffered violence, and violent take it by force. So, mula pa noon hanggang ngayon, ang kingdom of God ay nakakaranas ng mga pag-uusig. Subalit, ganun pa man mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po siya nagpapabaya. So, thy kingdom, thy will be done in earth as it is in heaven. So, sa prayer, di ba sa Ama namin, kadugtong po yung prayer na yon. So, pwede pa natin itong ipag-pray na Lord, ang iyong kaharian ay dumating, ang iyong kalooban ay maganap sa langit at sa lupa. So, sa aking family, sa aking sarili, pwede nating ibanggit na dumating ang paghahari ng Diyos sa mga tao sa mga mahal natin sa buhay. Sa church, to yourself, pray for your family, asawa, mga anak, mga family members, church family, pastor, leaders, people, and pray for the harvest. And then sa bansa, city, state, national, political, and spiritual leadership. Hindi nating isama sa pananalangin na mangyari ang kalooban ng Panginoon, maghari ang kaloob. Dumating ang paghahari ng Diyos sa atin pong bansa. So, yan. Kasama po yan sa prayer laps. And mayroon pa po dito. Ito pwede pa ito mga kapatid. Give us this day. So, di ba sa Ama namin, give us this day our daily bread. So, pwede natin yan i-pray. Sabi dito sa Luke 6:38, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto you into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Sa Philippians 4:9, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So, be in the will of God. Give us this day. Pwede natin i-pray, Lord, pangailangan namin sa araw na ito, pwede natin hilingin. Then be in the will of God. Pray natin na manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. So, ang ating prayer life, maging okay. Ang ating church, ang ating work habits, ang ating obedience. Then believe it is God's will to prosper you. So, panalangin natin na maranasan natin ang kasaganaan ng biyaya ng ating Panginoon. And
be specific also with your needs sa panalangin nito. Kung anong kailangan, ipanalangin natin sa Panginoon. So, kung ano yung specific na needs natin. And be tenacious and keep believing na maging makapagpatuloy tayo sa pananampalataya at makapagpatuloy tayo na naniniwala sa Panginoon. Kasi baka sa mga pagdating ng mga pagsubok, tayo po ay nakakalimot sa Panginoon. O kaya naman sa panahon na tayo ay sagana, nakakalimot tayo sa ating Panginoon. So, panalangin natin na Lord, tulungan mo akong makapagpatuloy, makapanatili sa aking paglilingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sayang nung sinimulan nating paglilingkod sa Panginoon, kung sa panahon ng mga pagsubok o ng kasaganaan tayo ay mawalay sa Kanya. Dalawa lang naman kasi yung time na minsan lumalambot tayo sa ating paglilingkod o bumibitaw tayo sa ating grip, sa ating pananampalataya. Minsan dahil sa komportable, maayos ang buhay, walang pinoproblema. Minsan naman dahil sa sobrang kabigatan. So, sa anumang sitwasyon ng ating buhay, let us continue to trust in the Lord. So, pray natin palagi, Panginoon, hawakan mo ako ng iyong kamay. Huwag mo akong hayaan na mawalay sa iyo. So, good morning po sa mga mahabol po sa ating FB Live. Later on ko na lang po banggitin ang iyong mga pangalan. So, sabi dito, we must also ask for forgiveness sa ating mga to forgive us our debts and to forgive also our debtors. So yung mga utang natin, pagkukulang natin, pagkakautang natin, hindi tayo ng tawad sa Panginoon. At doon naman sa mga nagkulang sa atin, ipag-pray din natin sila mga kapatid. So, ask God to forgive you. Hilingin natin sa Panginoon na patawarin tayo. Sabi dito sa Matthew 6:15, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Morning po. So, kung nagpapatawad tayo, patatawarin din tayo, sabi ng Bible. So, mahingi tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga pagkukulang and release also forgiveness to those who have come short to us, sa mga nagkakasala din sa atin. Forgive and release others. So, mag-release din tayo ng forgiveness sa ating kapwa. Kung tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, magpatawad din tayo. Dahil sabi ng Panginoon, kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo papatawarin. So, set your will to forgive those who sin against you and treat you wrongly. Yan. Doon sa mga tao na nang-bully sa atin, gumawa sa atin ng kasamaan, ng scam, ng daya. So, pray for them. Pray na lang para sa kanila. And let God touch their hearts, mga kapatid. Magpatawad na tayo dahil sa kapag nagpatawad tayo, tayo din po yung makikinabang sa blessing na nirelease natin na forgiveness, mga kapatid. So, good morning po, Pastor. So, set your will to forgive those who sin against you and treat you wrongly. So, huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Baka dumating ang Panginoon, yun ang makahadlang sa atin, mga kapatid. Yung mga sama ng loob. And sabi ng 2 Peter 2:9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation. So, alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas ang mga banal, ang mga sumusunod sa Kanya. Kaya, magtiwala lamang tayo sa Panginoon at isama natin ito sa ating mga prayers. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Diba sa pattern of prayers? So, put on the whole armor of God. Inaral na natin ito yung how to apply the whole armor of God sa nakalipas nating aralin. The loins,
girt about with the truth, breastplate of righteousness, feet shod with the preparation or readiness for preaching of the gospel, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, which is the Word of God. So, inaral na natin ito isa-isa nung nakaraang araw, mga kapatid. So, pray a heads of protection. Sama din po natin, I pray ang protection ng ating Panginoon. You are my refuge, you are my fortress, my God. Because thou hast made the Lord thy habitation, because he has set his love upon me, because he has known my name. So, kilala tayo ng Lord by name. So, let us claim God's protection for our lives, for ourselves, for our family members, for our church family, for our community, for our nation, mga kapatid. So, yan. And for thine is the kingdom and the power and the glory. So, make your faith declaration rather. Return to praise. So, purihin natin ang Panginoon. Mayroong 7 level of praise po sa Bible. Sabi sa Philippians 3:10, excuse me, Hebrews 13:15 muna. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. So, purihin natin ang Panginoon. Pagkatapos natin ipag-pray, yung mga prayers na binanggit natin, purihin natin, pasalamatan natin ang Panginoon. So, that I may know him, the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made comfortable unto his death. So, purihin, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pagliligtas, sa kanyang restoration, sa lahat ng ginagawa niya, mga kapatid. Mas madami tayong pwedeng i-declare. So, may mga Hebrew terms po tungkol sa praise. Mayroon ditong toda, nang ibig sabihin to extend our hands on thanksgiving. Taas ang kamay, kaya di ba, tinatas natin ang kamay kapag nagpupuri tayo. So, yun ang 7 levels of praise. Pangalawa po is yada. Y-A-D-A-H. To draw out the hands to bless the Lord. To throw out the hands. Yung pinupuri natin ang Panginoon. Ganyan. So, tinataas natin, pinupuri natin. Then, hala. A-H-L-L-A-H. To be excited, boast, rave, and to celebrate. Yung masaya tayo, nagpupuri ang diriwang. And zamar, Z-A-M-A-R, play an instrument of or praise with songs. Yan. Yung pumupuri, tumutugtog ng mga instrumento, maawit. Yan. Then barak, B-A-R-C-A-K, to bless God for who He is. So yung sinasabi natin, pinupuri kita Panginoon dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila. So dinideclare natin kung ano yung mga attributes ng ating Panginoon. And we have Tihila. Okay. T-E-H-I-L-L-A-H. Singing in the Spirit. Yung habang tumataas yung level of worship natin, hindi na tayo we just linger in the presence of the Lord. Maawit tayo na hindi na, as the Spirit leads, kung ano na yung nililid ng Espiritu sa atin. And Shabach, S-H-A-B-A-C-H, to shout or sing aloud. So yun po yung mga types of praise or level of praise na pwede nating i-apply during our prayer, after our prayer, mga kapatid, to celebrate the goodness, the mercy of the Lord. So dito sa mga prayer strategy na pinag-aralan po natin, kung i-apply natin ito lahat, tiyak na hindi tayo mabobore sa ating prayer time at mas lalong hahaba ang prayer natin. Mas magiging makabuluhan yung ating time na inukol sa Panginoon. Mas magiging fruitful, mga kapatid. Mas magiging mabunga. Okay, so natapos na po natin ang lesson 7. I-review na lang po ninyo ang ating mga video kung gusto nyong balikan yung mga previous lesson. So natapos na natin ang pleading and claiming the blood, whole armor of God,
driving back every spirit that will destroy, warfare prayer with angels, warfare prayer binding and loosing, tearing down the strongholds, and prayer laps. So, naka-7 po tayo na prayer strategies. So, 5:44, try kong tapusin itong lesson 8, mga kapatid. Yan. At yung panghuli na prayer strategy, baka next Saturday ko na lang po ito ibigay sa inyo. Okay? So, tapusin ko lang ito ngayon na lesson 8, praying the word. Pananalangin naman gamit ang salita ng Diyos. Okay? So, tapusin natin ito mga kapatid in 15 minutes dahil maikli lang naman ito. So, Colossians 1:12. Giving thanks unto the Father which hath made us. Morning. Sa lahat ng humahabol. Later on ko na lang po kayong irunain sa pangalan ninyo. So, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints. So, ito po kung paano tayo mag-pray using the Word of God. Giving thanks unto the Lord, unto the Father, which had made yan. Pwede po ninyo ditong i-insert ang name ng mga taong gusto ninyong ipanalangin. Ito, halimbawa, Colossians 1:12. Yan. Kung may Bible po kayo, buksan po ninyo. Colossians 1:12, sabi din, giving thanks unto the Father, which hath given us meat to be partakers of the inheritance of the saints in light. So yung us doon, papalitan natin, ipipersonalize natin yung ating prayer. Okay, bawa. Giving thanks unto the Father which hath given me, kung ikaw, sarili mo ang ipipray mo, given me to be partakers of the inheritance of the saints in light. So yung pinipersonalize mo ang mga salita ng Panginoon, ina-absorb mo, or dinideclare mo sa iba, ipipray mo ang kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo. So, giving thanks unto the Father which hath given, gamitin ko pangalan ni Sister Beth Angeles. So, giving thanks unto the Father which has given Beth meet to be partakers of the inheritance of the saints of light. Yan. Basahin natin sa Tagalog ang Colossians 1:12 para mas makarelate po tayo. Okay. Saglit lang po, i-open ko lang yung aking Tagalog version. Colossians 1:12. Sabi dito, sa Tagalog tayo. Nagpapasalamat sa Ama na napaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng banal na kaliwanagan. So yung atin, pwede mong i-personalize. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa akin upang makabahagi sa mana ng banal na kaliwanagan. So pag pinipray mo yan, pinipersonalize mo, inaari mo yung pangako ng Panginoon. O naman, i-declare natin sa iba. Nagpapasalamat sa Ama na napaging dapat si Beth na maging kabahagi sa banal na mana, sa mga banal na kaliwanagan. Kuha natin, yung hindi natin binabago yung Word of God, kundi pinopersonalize natin. Ginagamit natin ang Word of God para ma-apply, ina-apply natin sa sarili natin, sa ating kapwa, sa ating prayer. Nakapa natin. So, yun po ang praying with the Word. Ang verse 13, anong nakalagay sa 13? Na siyang nagligtas sa atin. Na siyang nagligtas sa atin, nakalagay. So, gawin natin. Na siyang nagligtas sa akin, inaako mo. Sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa akin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig.
Nakapon natin. So, pray naman natin kunwari kay Sister Beth. So, na siyang nagligtas kay Beth sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa kanya sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Praise God. So, yun po ang praying with the word. In whom, sabi sa verse 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, na siyang kinaroroonan ng aking katubusan, na siyang kapatawaran ng aking mga kasalanan. So, dinideclare natin, inaari natin ang promise ng Panginoon sa sarili natin at sa ating kapwa. Okay? So, yun po ang praying with the word. So, ano pa? Halos ay wala diyang pinipili kahit alin dyan sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Panginoon. Pwede po natin yan gamitin na sa pag-declare natin, personalize natin ang salita ng Diyos. So, kung alin ang mga nabasa niyo dyan na salita sa Bible, mga pangako ng Panginoon, pwede po ninyo yang i-personalize. Katulad din po ng Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Ayan, sa mga awit, chapter 1, tingnan po natin. Awit chapter 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak. So, pwede mo yan i-declare, i-insert mo dyan ang iyong pangalan. Blessed is the man. So, ipipersonalize mo. Mapalad ako na hindi lumalakad sa payo ng masama. So, hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak. So, dinideclare mo sa iyong sarili ang salita ng Panginoon. Kundi ang aking kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan, ako ay nagbubulay-bulay araw at gabi. So, kapag pinag-pray mo yan, nare-remind ka kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Pwede mo rin yan i-pray sa iba, i-declare sa iba na gusto mo mangyari yan sa tao na pinag-pray mo. Mapalad na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng kasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. So, dinideclare mo sa kanya na yun ang mangyari sa kanyang buhay. Siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Yan po, napakaganda, napaka-enjoyable na uri po din ng prayer ito. So, parang tapos ka na mag-pray, na hindi ka naman masyadong nagmamadali. So, basa ka ng Bible, tapos personalize mo yung nakasulat doon na pangako ng Panginoon. Amen? So, ito, verse 3, sabi, at siya ay magiging parang punong kahoy. I-personalize mo. At ako ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig, na magbubunga sa kapanahunan ang aking mga dahon na may hindi malalanta, at anumang aking gagawin ay giginhawa. So, inaari mo yung promise ng Panginoon. Okay? So, yun po ang example ng praying by the word. So, insert your name or insert other's name. Okay? Hosea 2:6-7, sabi, therefore, behold, I heads up thy way with thorns and make a wall that he shall not find their paths. Yan. So, pangako ito ng Panginoon na siya yung magbibigay ng protection sa atin upang mga kaaway ay hindi tayo masumpungan. Yan. Napakadami pa po ito ng mga verses at marami dyan sa Bible, mga kapatid. Okay,
Itong mga verses na to siguro, ilagay ko na lang po sa comment mamaya para makopy po ninyo. So, pero mostly mga kapatid, nasa mga awit, Jeremiah, Psalms 51:10, yan, Hosea 2:6-7, Jude 24-25. Ito, napakaganda nito, Jude 24, sabi, Now unto him that is able to keep you from falling, to present you faultless before the presence of his glory and exceeding joy. So, napakaganda nito, i-personalize. Be to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. So, now unto him who is able to keep me from falling and to present me faultless before the presence of his glory with an exceeding joy. So yan, napakaganda nito mga kapatid, i-personalize. So, create in me a clean heart. Yan, ito naman. So, pwede mo itong ipag-pray sa tao na pinagpipray mo. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Psalms 51 verse 10. Cast me not away from thy presence. So, personalize na ito na prayer ni David. So, pwede natin i-pray sa ating sarili, personalize na prayer natin. At pwede din natin i-pray sa mga taong pinagpipray natin. Kunwari, create Angelita with a clean heart, O God, and renew a right spirit within Angelita. Cast her not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from Angelita. Restore her the joy of salvation and uphold Angelita with a free spirit. Papa natin. So, ito naman, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, pwede natin itong i-personalize. Mali si Brother Darrell. If Darrell confess his sin, God is faithful to forgive him his sins and to cleanse Darrell from all righteousness. Okay, nakapo natin. So, yan. Another verse is 1 Corinthians 10:13. Sabi, that there hath no temptation taken you, but such as is common to man. Usahin natin sa Tagalog para mas makarelate tayo. 1 Corinthians 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Natapat-tapat ang Diyos na hindi niya tutulot na kayo'y tuksohin nang higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Yan. So, pwede nating ariin itong promise na ito ng Panginoon. Hindi dumating sa akin ang anumang tukso, kundi iyaong kaya kong tiisin. Tapat ang Diyos na hindi niya ako itutulot na tuksohin ng higit sa aking makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito ay aking matiis. Ba? So, pwede naman natin i-declare sa iba. So, hindi lang isa na tao, pwede sa madami mga kapatid. Pwedeng banggitin natin ang mga pangalan. Ba? Hindi dumating sa inyo. So, iba-mention natin mga pangalan. Pwedeng madami mga kapatid. Okay. So, napipersonalize po yung prayer. At pwede rin po nating i-record, ilista yung mga taong pinag-pray natin para ma-monitor natin kung nangyari yung pinag-pray natin sa kanila, kung tinugunan ng Panginoon o hindi pa. Kasi kung tinugunan ng Panginoon, so iba naman ang ipit-pray natin. Kung hindi pa, itutuloy pa natin ang ating prayer. So, yun mga kapatid. At kapag nilista natin, nagkakaroon tayo ng, di ba, nagkakaroon tayo ng gauge kung
how effective ang ating prayer. Gaano ba nagiging epektibo ang aking panalangin? Ano bang mga dapat ko bang i-enhance, mga kapatid? Okay, so purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So yun po yung ika-ilan na ba to na strategy? Ikawalo. Yan. Nakawalo na tayo ng warfare prayer strategies. So, tapos na natin ang pangwalo. Praying the word. So, ang tawag po natin dyan ay ito, reading the word out loud as you pray is an effective way to spend time in God in worship. Kung mas maganda din po mga kapatid na binabasa natin ng malakas ang salita ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So, yung mga pangako ng Panginoon, dinideclare natin rin na read aloud natin. Lalo kung mag-isa ka lang naman dyan sa yung prayer room, tapos hindi ka naman makaka-disturbo or sa isang sulok. Ayan. So, babasahin mo ng naririnig mo. Huwag naman yung sinisigaw mo, huwag naman yung nagpipreach ka na. Yung binabasa mo, dinideclare mo. Kapag binabasa natin, naririnig natin, hindi lang yung mata, hindi lang yung isip, kundi naririnig natin, mas na-enhance po yung effect ng Word of God sa atin. Kasi sabi nga ng Bible, ng pananampalataya dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, Jeremiah 1:7-10, whatsoever I commanded thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee. Basahin natin sa Tagalog, ang ganda po nito. Jeremiah 1:7-10. Jeremiah 1. So, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paruroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. So nang magkagayoy, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig. At sinabi ng Panginoon, narito inilalagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, aking pinupuno ka sa araw na ito at sa mga bansa at sa mga kaharian upang mag-alis at magbagsak, upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. So yun po ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Pwede rin po natin itong i-declare. Yan. Sa panahon na may mga takot tayo, may mga pangamba, i-declare natin ito. At ito pa, last verse na to mga kapatid, bago ako magpaalam. Psalms 91. Ito, napakaganda nito mga kapatid. Siya'y tumatahan sa lilim ng, siyang tumatahan sa lihim ng dako ng kataasan, ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kandungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanilang ililigtas ka sa silo ng paninilo, sa mga mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga ngandong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. So yan, the whole chapter mga kapatid. Napakaganda po nito basa-basahin. Napakaganda po nitong bulay-bulayin mga kapatid. Napakaganda nito i-declare sa atin pong mga buhay. Tiyak na magkakaroon po ito ng bisa sa ating buhay. Mababago po yung ating pananaw, yung ating sitwasyon, yung mawawala po yung ating mga kalumbayan sa buhay pag binubulay-bulay natin ang mga promises ng ating Panginoon. Okay po, so yan. So, nabanggit ko na din lahat ng mga verses. So, madami pa po yan. Kayo na lang po ang maghanap mga kapatid.
ng mga pwedeng i-personalize na mga verses sa salita po ng Diyos. Huwag nyo lang po i-personalize yung si Judas ay nagpatiwakal na wag yun. Wag yun mga kapatid. So ang mga promises ng Panginoon ang i-personalize po natin. Praise God. So yan, natapos na natin ang pang-walo na prayer strategy. So dito na lang tayo magtapos sa verse na to. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So kaya patuloy tayong manatili sa ating pananampalataya. Magpakatibay, magpakalakas tayo at patuloy nating paigtingin ang ating komunikasyon sa ating Panginoon. Dahil sa mga huling araw na kapanahunan na ito mga kapatid, tanging ang ating relasyon sa Panginoon ang dadala sa atin sa katagumpayan mga kapatid. So tanging ang relasyon natin sa Panginoon ang mababao natin paglisan natin sa sanlibutan na to. Mga kayamanan, posisyon, kapangyarihan, ari-arian, lahat yan ay hindi naman natin madadala pagdating ng Panginoon. Kaya kung may mga panahon man na sinusubok tayo ng mga sitwasyon, sinusubok tayo ng mga kalamidad, mga hindi inaasahang mga pangyayari, at may mga nawawala, may mga inaalis. So, wag lang maalis, wag lang mawala yung ating pananampalataya. So, maging positive lang tayo palagi at patuloy na kumapit sa ating Panginoon. Pag-igtingin natin ang ating pagdulog sa Panginoon at pag-ibayuhin natin ang ating pananalangin upang patuloy tayong magtagumpay. So, sa prayer in our place of worship mga kapatid, in our place of prayer, doon natin naririnig ang instruction ng ating Panginoon. Yung mga pangungusap sa atin mga kapatid. Mga specific direction ng Lord. So, just sabi ng Panginoon, di ba? Ask and you shall receive. Knock and the door shall be open unto you. So yan. Huwag tayong magsawang kumatok sapagkat ang Diyos ay hindi nagsasawang makinig sa atin. Tayo po ay manalangin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So let's pray po. Hallelujah. Praise God. Nakilat makapangyarihang Diyos, sa muli, salamat sa iyong biyaya at katapatan sa lahat ng katugunan ng aming prayers sa natapos na aralin, Panginoon. Basbasan mo po ito na sa aming puso ay manatili at ito ay magamit namin sa araw-araw na buhay upang kami ay magtagumpay sa paglilingkod namin sa iyo. Basbasan mo po ang mga kapatid na ito na kasama ko ngayon sa online. Bless them, Lord. Touch their heart. Empower them. Empower their prayers. Yakapin mo sila ng iyong pag-asa, pag-ibig. Patuloy na dalhin sa daan ng katwiran. Hanggang wakas. Makapagpatuloy, manatili, magtagumpay. To be able to fight the good fight of faith. The mighty name of Jesus Christ. Declare victory sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name is our prayer. Amen. So, salamat po. Thank you so much for joining our FB Live version of the program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa.
So, recognize ko lang po yung ating mga nakasama sa umagang ito. Dito po ako sa aking laptop kasi mas nakikita ko po kayo. Ayan, sana ba nawala tuloy? Hindi lumabas dito sa app. Okay, dito na lang po. Thank you so much, Sister Diane Cogar. Thank you for always joining. Sir Angelita Liguro, thank you so much. Sir Isabel Espiritu, God bless po. Ay, parang naghang. Hindi na ang signal po. Brother Darius Tobias, God bless you po. Kaya pala hindi ko makita dito sa ano. Naghang. Humina po yung signal ko. Ayan, ito na. Ma'am Judy Tan, thank you po. Pastor Alfred, marami pong salamat. Sister Angelita Liguro, Sister Philly, Sister Mary Joy, Ma'am Rhea, Buhar, God bless you. Ihado, Brother Daryl Tisa, good morning. Brother Mark Andrew Scuti, God bless you. Brother J.R. Fulo, Sister Mitsumi Ikida, God bless you. Diyan sa Japan. Sir Salvation Herona, dyan sa Kubo Kabitan. God bless po. Sister Olinet Palomanya, God bless po. Sister Sinaida Dr. Nero, God bless po. Sister Rica Gutisa, Sister Syra Ann Velasco, Sister Delia Tita Del Wadan, God bless po. Ma'am Rowella Macando, God bless you po. Brother Jimmy Himi, God bless. Brother Benny Ramos, Sister Aline Sola Villa, God bless po. Sir Nancy Dangla, God bless. Sister Nancy, Sister Regine Chuhi, God bless po. Pastor, magandang umaga po. Sister Laura Gumban, God bless po. Ma'am Nora Aguelas, nakita ko kanina. Thank you po for joining. Okay, salamat po sa inyong lahat. At Brother George Camayo, God bless po. Baka may malaktawan pa ako. Sister Rosalina, thank you so much for joining. Okay, thank you so much po. So muli po ay sa araw na ito ang ating pagdiriwang ng ika-30th na anniversary ng UPC Bulan Church. So, alas 7:30 po ng umaga ang start ng ating gawain. Ito po ay maghapon. So, magsama-sama po tayo. Enjoy the fellowship. Inihahalin po natin ang ating mga kaibigan. Pwede po kayong bumisita at maki-join sa araw na ito. So, God bless everyone. Thank you for joining. God bless po. Have a nice day. Diyos, ang kabata ay huwag nating pabayaan.